Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isang namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Ayan, mga kabunyog, tatlo naman ngayon ang topics natin, kaya huwag kayo kaagad aalis. Una, nag-record ng maiksing statement, pahayag si General Torre. Mga 1 minute lang at 30 seconds, maiksi lang. Pero sabi niya, huwag niyo akong kaawaan. Huwag niyo akong kaawaan. Mas kaakawaan natin yung ating mga kababayan na hirap, lubog sa baha. Yun daw ang ang kaawaan natin. Mamaya, pag-usapan natin, ano pang iba niyang sinabi. Ito, pangalawa. Ayan, unang iniimbestigahan ng gobyerno yung palpak na serbisyo ng prime water, tubig. Sumunod na iniimbestigahan ng Securities and Exchange Commission yung sobra naman na valuation, overvaluation ng mga land assets ng Bilyar Land, lupa naman. Ngayon naman, kuryente. Yung kumpanya ng Bilyar sa kuryente doon sa Siquijor, SIPCOR, ayan, nirevoke yung agreement. Dahil palpak nga ang serbisyo. Okay, sa last na topic natin, may picture si General Torre kasama si Laila de Lima. Umattend siya sa birthday ni Laila, pinuntahan niya pa. At may picture naman si Magalong, kamiting naman si Bam, saka si Lenny. Sana magsama-sama yan. Si Risa, si Bam, si Lenny, si Laila, si Magalong, si Torre. At marami pang sasama dyan. Parang lalabas niyan, yan yung third force, pangatlong grupo. Hindi na lang Marcos at Duterte. Baka yung Marcos samahan na yan, suportahan na yan para matalo ang Duterte. Sana yun nga, ano? Okay. So yan ang mga topics natin. Magaganda tong topics natin kaya huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis mga kabunyog, mga kababayan. Ito, mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan. Nagsalita si General Torre, may maiksing message, 1 minute lang and 30 seconds. Pero ang mensahe niya, salamat sa mga supporters, wag daw siyang kaawaan, okay lang daw siya. Kung may kaawaan tayo, ang ating mga kababayan na hirap ang buhay, tapos sa binabaha pa, yun daw ang dapat nating kaawaan. At nagpasalamat siya kay PBBM, sabi niya, naintindihan niya daw ang sitwasyon nito, bakit siya sinibak, mabigat daw na desisyon nito, pero naunawaan niya. Anyway, yan yung statement ni General Torre. Ngayon, anong masasabi natin sa statement na yan? Mga kabunyog, ito, makikita mo, politikong-politiko na si General Torre. Politikong-politiko na. Ano siya? Una, nagpasalamat sa mga supporters, katapos wag daw siyang kaawaan. Ang kaawaan daw ay ang ating mga kababayan. Yan naman ang mabuti na na dinulot ng hindi na siya chief ng PNP. Kasi kung chief siya ng PNP, hindi naman siya pwedeng magsalita ng ganun. Hindi siya pwedeng magsalita ng ganun. Ma-i-issuean siya niya, namumuliti ka. Pero ngayon, sa ganyang statement niya, yan, medyo safe siya dyan. Medyo safe siya dyan. Kasi hindi na siya hepe ng PNP. Makakapag na siya ngayon, makakapagsalita na parang ang politiko. Pero tingin natin, tatakbo ito sa politika sa 2020, sa 2028. Punta na yan dyan. Yan ang mga body language, pati yung mga pagsasalita niya, mayroon ngang nagko-comment. Magaling ito sa optics si General Torre. Kaya ito. Tama lang naman yung sinabi niya na maawa tayo sa ating mga kababayan. Kaya ang tanong diyan, ano na bang plano ni General Torre? Hahawak pa ba siya ng pwesto sa gobyerno? Tingin natin oo. Baka nga ang hawakan niyang pwesto ay baka nga yung tungkol sa flood control pero anti-corruption. Anti-corruption, yung mga corruption sa flood control, yan yung niya. Malamang yun yung posisyon na hahawakan niya. Kasi tingin natin hahawak pa ito ng posisyon kasi nga hindi niya naman binabangga si PBBM . Ibig sabihin yan, bukas pa siyang tumanggap ng posisyon uli sa gobyerno. Tama lang naman yon para mas marami pa siyang matulungang kababayan, saka para mas magdala siya ng pagbabago sa gobyerno.
Tama rin 'yan. At saka kailangan niya pang, makilala lalo, kailangan niyang makaikot sa buong Pilipinas, makapalakas ng mga supporters niya. Kasi kung tatakbo siya 2028, kailangan may makinarya siyang sarili niya. Hmm. Kaya ano ito at ang mabuti ngayon hindi na siya chief PNP. Kaya kumbaga ano, medyo ano ito, maganda na itong ano sa kanya. Saka ang ano na niya ngayon ano, nakabarong na naka-ano na, naka naka-short sleeve na barong na siya ano, ano 'yan, yung sibilya na. Hindi tulad ng dati palagi siyang naka-uniporme, obligado kasi chief PNP siya, eh. Saka sa susunod na mga araw, makakapag-comment na siya nung anong nararamdaman niya kasi hindi na siya chief PNP. Ah, 'Yan yung mangyayari, ha. Abangan natin 'no, abangan natin mga kabunyog, mga kabayan. Oh, ito sa pangalawang ano natin, pangalawang, topic o pangalawang issue. Oh, mga kabunyog, yung ano, oh, breaking news ito, breaking news. Ang Energy Regulatory Commission o ERC nag-order na i-revoke yung ah, agreement, power supply agreement sa ah, SI Power Corporation or SIPCOR. Pag-aari ito ng mga bilyar, mga kabunyog, mga kabayan, dahil nga sa hindi nito maayos na serbisyo sa Siquijor Island. Hmm? Ito'y inanunsyo, kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin. Ah, Kaya ano ito, kasi mula pa kasing January 2024 to June 2025, araw-araw halos brown out sa Siquijor. At ang may hawak ng kontrata tungkol sa pag-supply ng kuryente sa island o probinsya ng Siquijor ay ang kumpanyang SIPCOR ng mga bilyar. Ito namang mga bilyar, nasa gobyerno sila, binubutuhan sila ng tao tapos hindi man lang maayos ang serbisyo. Anong klase ba 'tong mga bilyar na ito? Lahat na lang iniisip tubo, yung serbisyo sa tao palpak. Hmm? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ang negosyo ng bilyar mga ano tubig o prime water, lupa o bilyar land, tapos kuryente, ito ngang SIPCO. Oh, ngayon dapat dahil ikaw yung binigyan ng ano ng kumbaga ikaw yung binigyan ng mga kontrata sa pag-supply ng tubig ano, sa maraming lugar ng Pilipinas. Yung mga kontrata sa ano, yung tubig sa mga bahay, sa mga commercial establishments. Sa mga probinsya, hawak ng bilyar yan prime water. Kaya lang, palpak nga ang serbisyo. Nagrereklamo ang mga taga Bulacan, nagrereklamo ang mga taga Daet, taga kung saan saang lugar ng Pilipinas. Sila yung nakakuha ng mga kontrata sa pag-supply ng tubig. Yung kanilang ano prime water. Tapos palpak. Ha? Palpak. Kaya nga pinapaimbestigahan na sa Local Water Utilities Administration. Ay ngayon nagsalita si Cynthia Villar. Sabi ni Cynthia Villar, kami naman iniisip na nga naming ibenta na lang yan. Bitawan na yung prime water na yan. Wala, lugi naman kami diyan. Wala. Hindi naman pala ano. Maliit lang palang kita. Hindi niya sinabing lugi. Ang liit lang naman ang kita namin diyan. Oh, imagine niyo yan. Hindi man lang mag-sorry sa mga tao na dahil nga sila, hindi lang sila negosyante, politiko pa. So ibig sabihin, ang tao binubutuhan pa nga sila. So dapat magpasalamat sila at gawin nila lahat ng magagawa para yung serbisyo naman nila sa tao ay maganda. Ito wala. Panay kabig ang ano nito. Oh, tapos ito na naman, Bilyar Land. Oh, 'di ba nung nakaraang linggo ang Securities and Exchange Commission pinapamulta ang mga mag-aamang bilyar, si Manny Villar, yung mga anak nila, yung mga bilyar, pinapamulta sila 12 million yata 'yun Bakit? Ay ang tagal nilang mag-submit ng audited financial statements. So ayan, minulta sila, penalty sila. At iimbestigahan din yung overvaluation, yung value ng mga lupa ng mga bilyar, yung bilyar land, sobrang overvalued. Pinalaking masyado yung value. Kaya yung dito, tinitingnan ang posibilidad na may insiders trading. Ibig sabihin may pandaraya. Ayan. Kaya iimbestigahan ng Securities and Exchange Commission. O dito naman,
Ito namang isa pa, ito na ngayon, itong kuryente naman. Ang pag-supply ng kuryente sa probinsya ng Siquijor ay hawak ng SIPCOR, yung SI Power Corporation, parang Siquijor Power Corporation. Iyan ay kumpanya na pag-aari ng mga bilyar. O doon sa isla ng Siquijor, sila yung nagsusupply doon. Kaya lang mula nga January 2024, tagal na, araw-araw daw, halos brownout. Kaya ang ginawa ng Energy Regulatory Commission, inano na, ano daw yung sabi ni Sharon Garin, yung chairperson ng energy ng ERC, i-revoke na yan. I-revoke na muna yung agreement o yung kasunduan sa SIPCOR ng pagsusupply ng kuryente sa Siquijor. O kaya in-order ng ERC i-revoke. Ano ba naman tong bilyar? Magkuryente, magtubig, maglupa, palpak. Pero kumikita yan ng malaki Ang yaman-yaman na nga ng bilyar eh. Pero sa serbisyo sa tao, palpak. Grabe. Politiko pa naman yan. Politiko pa naman. Binubutuhan naman ng mga tao. Ano ba yan? Ano ba yan? Anyway, dito mga kabunyog, mga kababayan, panghuling topic natin. Ayan. 'Di ba nung birthday ni Laila de Lima, nandun si General Torre, no? Sabi ni General Torre, si Laila de Lima ang pumunta sa akin unang-una nung na-appoint akong PNP chief. Para suklian 'yan sa birthday niya, pumunta naman ako kaagad sa kanya matapos siyang tanggalin bilang PNP chief. Sa isang hiwalay naman na litrato, magkasama naman si Bam Aquino, si Leni Robredo, saka si Magalong. Latest 'yan, hindi lumang picture. So, itong mga personaheng sinabi ko, sila yung mga pwedeng magdala ng reforma o pagbabago sa Pilipinas. Isama pa natin si Laila de Lima, si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, at ang mga Makabayan Black, sila Lux Spirito. Sana magsama-sama ito Si Risa, si Bam, si Leni, si Laila, si Magalong, si Torre, sila Franz Castro, sila Lux Spirito, Bunyog, lahat magsama-sama. Palakasin ang pwersa na magdadala ng pagbabago sa lipunan. Sana nga, sana. Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. Malayo pa ang 2028, totoo. Pero kailangan na ngayon palang maghanda na eh. Kapag hindi nagsama-sama ang iba't ibang mga pwersa, mananalo ang kampo ng Duterte. Lalo na hindi na talaga natuloy ang impeachment na yan, hindi matanggal si Sara sa pwesto, malakas yan sa 2028. Pero ang makakatalo lang yan, pag nagsama-sama ang mga tulad ni Magalong, ni 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 Torre, ni Vico Soto, Leni Robredo, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Laila de Lima, Franz Castro, yung grupo ng Makabayan Black, Bunyog, Bayan, yung grupo ng Partido Lakas ng Masa nila Lux Spirito, sila Heidi Mendoza, Shielo Magno, yun, dapat magsama-sama yun. At ang Marcos at sila Romualdez, kung wala naman silang malakas na pambato, suportahan na lang nila to. Suportahan na. Para matalo lang si Sara Duterte. Sana yun nga. Sana ganun ang maging hugis na ng yun ang tinatawag namin lagi ni Ronald Llamas na Broad United Front, anti-Duterte. Anti-Duterte. At kapag sumama dyan itong sila Torre, sila Magalong, ang lakas niyan. Sasama din dyan sila Lacson, sila Tito Soto. Yun? Kailangan talaga, hindi na lang ito liberal. Hindi na lang to dilawan, hindi na lang kakamping. Hindi rin mga leftist lang. Lahat ng anti-Duterte magsama-sama. Kaya pag nakikita ko tong pictures na to, sana ganun. Sana papunta doon. Si Magalong sana papunta dito sa grupong ito. Nung isang araw din nakita ko, kausap din ni Tinyo, yung Alliance of Concerned Teachers. Kausap si Magalong, pinag-uusapan yung tungkol sa investigasyon sa mga flood control. Ayun, maganda yun. So sana nga, mga kabunyog, mga kababayan, lagi na lang sinasabi natin sana. Isang tabi muna yung mga pagkakaiba-iba at mga maliliit na mga mas isipin natin, wag makabalik ang Duterte sa 2028.
Yan yung dapat na mas importanteng iniisip. Ah, kaya kami nila Ronald Llamas 'pag nagdi-discuss, kami nila Cielo Magno, ang panawagan natin magkaisa, hmm, magkaisa laban sa Duterte. Kasi kung hindi makakabalik 'yan, 'pag nakabalik 'yan ibang klase na naman ang Pilipinas. Okey mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.